Magandang gabi ka, bebe. Saan man kayo naroroon, sa mga nakatutok dito sa Pilipinas at sa ating mga mahal na OFW. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang mag-abot ng mensahe at panalangin para sa ating mga pamilya, kaibigan at mga kabayan natin sa UAE, lalo na sa Dubai at Abu Dhabi at sa buong Middle East. Alam ko ang kaba at hirap na dulot ng mga nangyayari sa gitna ng gulo o digmaan dyan sa rehiyon. Lagi po kayong mag-ingat, maging alerto at huwag kalimutang manalangin para sa kaligtasan ng bawat isa. Kasama nyo kami sa dasal dito sa Pilipinas. At tandaan ka, bebe, ang pag-ibig parang wifi. Minsan malakas, minsan mahina. Pero sana laging connected. Handa na ba kayo sa panibagong kwento ng puso? Ako si Lovely, Ito Debe. Narito ako ngayong gabi dahil pakiramdam ko nawawala ako. May bahagi sa akin na naghahanap ng kasagutan. Hindi ko maintindihan ang bigat na dala-dala ko. Kailangan ko lang ilabas ito. Kailangan ko lang magkwento. Umaasa ako na sa pagbabahagi ko, magkaroon ako ng linaw. Gulo ang nasa isip ko at pagod na ang puso ko. Amoy lamis at pawis ang buong katawan ko paglabas ng pabrika. Dumiretso ako sa plaza ng Tayug proper sa tapat mismo ng convenience store kung saan nagtatrabaho si Samuel. Nakita ko siya sa loob, abala sa pag-aayos ng mga chips at soft drinks sa estante. Ang ingay ng mga tricycle na dumadaan, ang tawanan ng mga batang naglalaro sa fountain, pamilyar na sa akin. Dito kami laging nagkikita pagkatapos ng shift ko, sa lumang bench sa ilalim ng mangga. Uupo lang ako, hihintayin siyang matapos habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng munisipyo. Tahimik lang kami madalas pero komportable. Si Samuel, simple lang ang pangarap niya, ang makapagpatayo ng sarili naming maliit na tindahan. Ako naman hindi ko alam kung ano pa ang gusto ko. Parang may kulang pa rin sa bawat araw, sa bawat paghinga. Minsan tinititigan ko lang siya habang nagtatrabaho. Ang seryoso niyang mukha. Ang buhay namin, parang paulit-ulit na pelikula, walang bigla ang twist. Gusto ko ng bago, ng kakaiba, pero natatakot din ako sa pagbabago. Ito na ba talaga ang lahat ng pwede kong maranasan? Ang tanong na iyan bumubulong sa akin gabi-gabi, kasabay ng pagod. Umupo ako sa lumang bench, pinagmamasdan ang mga bata sa fountain. Si Samuel abala pa rin sa loob ng convenience store. Ang ingay ng mga tricycle parang lalabay na sa akin. Paulit-ulit, naramdaman ko ang pagod sa bawat buto ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Pero saan? Biglang may tumayo sa harap ko. Isang lalaki, hindi ko pamilyar ang mukha. May kakaiba siyang ngiti. Parang may alam na hindi ko alam. Miss, sabi niya, malalim ang boses. Hindi ka ba napapagod sa pare-parehong tanawin? Nagulat ako. Paano niya nalaman ang iniisip ko? May alam akong lugar, patuloy niya, hindi inaalis ang tingin sa akin. Kung saan mas malawak ang langit, mas sariwa ang hangin. Isang lugar na hindi mo pa nakikita. Napakunot ang noo ko. Sino siya? Gusto mong sumama? Tanong niya, diretso sa mga mata ko. Parang may kuryenteng dumaloy sa akin. Nag-aalaman ako, pero may bahagi sa akin na gustong sumagot ng oo. Nilingon ko ang convenience store. Nakita ko si Samuel na nagpupunas ng counter. Ang mundo ko biglang nagulo. Nakatayo lang siya doon, nakangiti. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang tambol ng mga bata sa kabilang kanto. Parang may nagtutulak sa akin na sumama. Isang boses na matagal ko nang naririnig. Pero paano si Samuel? Ang pangarap namin na tindahan. Ang tahimik naming buhay na paulit-ulit. Sapat na ba iyon para sa akin? O sadyang takot lang akong lumabas sa nakasanayan? Ang hangin dito sa plaza, amoy usok ng tricycle at alikabok ng kalsada. Pero ang sinasabi niya, sariwang hangin, mas malawak na langit. Baka ito na ang pagkakataon ko para makahinga ng malalim. Baka ito na ang sagot sa matagal ko ng tanong kung may iba pa. Pero paano kung mali ako? Paano kung mas masakit ang pagbabago? Napakagat ako sa labi ko. Ramdam ko ang alat ng pawis. Ang mga mata niya parang nangaakit sa isang bagong mundo. Pero ang tingin ni Samuel sa loob ng tindahan,
tapat at pamilyar. Dalawang mundo, nagbabanggaan sa gitna ng plaza. Sa loob ng isip ko, hindi ko alam kung ano ang pipiliin, ang seguridad o ang hindi tiyak na kalayaan. Ang puso ko nahahati. Sa gilid ng fountain, sa plaza, naramdaman ko ang lamig ng simoy ng hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero sumama ako sa kanya. Malayo sa tingin ni Samuel, pero ramdam ko pa rin ang presensya niya sa loob ng tindahan. Gusto mo ba talagang manatili dito habang buhay? Tanong niya habang nakatingin sa mga naglalarong bata. Ang boses niya parang musika na matagal ko nang hindi naririnig. Hindi ko alam, bulong ko, halos hindi marinig. Pero pakiramdam ko, may kulang. Ngumiti siya, isang ngiti na parang nakakaintindi sa lahat ng hindi ko masabi. Ako rin, sabi niya, kaya ako nandito, naghahanap ng bago. Tumingin siya sa akin, ang pangamata niya ay parang nanganako ng isang mundo na hindi ko pa nakikita. Parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan namin. Ang ingay ng mga tricycle, ang tawanan ng mga tao, lahat ay naglaho. Kami lang dalawa, sa gitna ng lahat. Napakapit ako sa strap ng bag ko. Ang puso ko kumakabog ng malakas. Ito ba ang sagot sa matagal ko ng tanong? Ang takot ko, unti-unting napapalitan ng pag-asa. Pero paano si Samuel, ang pangarap na tindahan? Ang lahat ng nakasanayan ko. Napakagat ako sa labi ko. Ramdam ko ang alat ng pawis. Ang mga mata niya, parang naaakit sa isang bagong mundo. Tara, lakad tayo, sabi niya, sabay lahad ng kamay. Nag-alinlangan ako. Ang puso ko parang tambol sa bilis. Naramdaman ko ang init ng palad niya nang hawakan ko. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Naglakad kami palayo sa fountain, papunta sa mas madilim na bahagi ng plaza. Sa ilalim ng mga puno ng akasya, medyo malayo sa ilaw ng tindahan. Pero hindi ko maiwasang lumingon. Nakita ko si Samuel, lumabas ng convenience store. May dala siyang walis, mukhang maglilinis ng harapan. Biglang bumigat ang dibdib ko. Ang ngiti sa labi ko, unti-unting nawala. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak niya sa kamay ko. May problema ba? Tanong niya. Ang boses niya, puno ng pag-aalala. Hindi ako makasagot. Ang mga mata ko, nakatutok kay Samuel. Hindi niya kami nakita. Abala siya sa pagwawalis. Pero ang takot, bumalik ng buong lakas. Parang may humihila sa akin pabalik sa realidad. Ang bagong mundo na ipinapangako niya, biglang lumabo. Paano kung makita niya kami? Paano kung malaman niya? Ang mga tanong na iyon, sumisigaw sa isip ko. Binitawan ko ang kamay niya. Kailangan ko nang umuwi. Bulong ko. Ang lamig ng hangin biglang bumalot sa akin. Initawan ko ang kamay niya. Kailangan ko nang umuwi. Bulong ko. Ang lamig ng hangin biglang bumalot sa akin. Hindi siya nagsalita agad. Naramdaman ko ang tingin niya. Mabigat. Akala ko ba? Gusto mo rin? Tanong niya, halos pabulong. Parang may sumaksak sa dibdib ko. Gusto ko nga ba talaga? O takot lang ako sa hindi ko pa nararanasan? Ang mga puno ng akasya parang lalong dumilim. Napakasakit ng pag-amin sa sarili. Hindi ko siya kayang tingnan. Ang lahat ng pinangarap kong pagbabago, biglang naging abo. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng dilim. Walang Samuel na naghihintay. Walang bagong pag-asa. Puro pagsisisi at panghihinayang ang bumalot sa akin. Parang nawala ang lahat ng kulay. Ang bigat ng dibdib ko, hindi ko na kinaya. Gusto ko lang maglaho. Gusto ko lang mawala. Ilang araw akong hindi nagpakita sa plaza. Pero ang bigat sa dibdib ko, hindi nawala. Ngayon nandito ulit ako. Nakatayo sa tapat ng convenience store. Nakita ko si Samuel sa loob. Naglilinis ng counter. Ang seryoso ng mukha niya, parang walang nangyari. Pero alam kong may nagbago. Pumasok ako, ang lamig ng aircon, bumalot sa akin. Nagulat siya nang makita ko. Hindi ako nagsalita agad. Hinayaan ko lang siyang titigan ako. Samuel, simula ko. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Pero alam kong hindi ko kayang mawala ka. Ang sakit pala ng pag-alis ko. Ang sakit ng pag-iwan sa lahat ng nakasanayan ko. Patawarin mo ako sa pagiging duwag ko. Gusto kong subukan ulit kung papayagan mo pa. Tinitigan niya ako, walang imik.
Ang kaba ko, umabot na sa lalamunan. Ito na ang huling pagkakataon ko. Hindi na ako umalis pa. Tinitigan niya ako ng matagal, saka dahan-dahang tumango. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit. Walang salita, pero ramdam ko ang pagod niya. At ang pagod ko rin. Bumalik ako sa tabi niya, sa loob ng pindahan. Pinanood ko siyang mag-ayos ng mga paninda. Ang tahimik namin, pero iba na ang katahimikan. Hindi na ito ang dating komportableng katahimikan. May bakas ng takot, ng pagdududa. Nahanap ko ang bago na gusto ko. Pero hindi ito ang akala kong bago. Ang bago pala ay ang pagbabago sa loob ko. Ang pagtanggap na hindi lahat ng hinahanap mo ay nasa labas. Nandito ako ulit, sa tabi ni Samuel. Pero hindi na ako ang dating ako. Mas matatag, siguro, o mas pagod lang. Hindi ko alam kung saan kami pupunta mula rito. Pero sa ngayon, sapat na ang alam kong hindi ako nag-iisa. Ang sakit ng mga desisyon ko, dala-dala ko pa rin. Pero ang pag-asa, kahit maliit, kumakapit pa rin. Mga kabebe, minsan talaga, kailangan nating lumabas sa comfort zone natin. Kailangan nating maglakbay, maghanap ng bago, kahit pa sa dulo, ang hinahanap pala natin ay nasa tabi lang natin. Parang sa pagkain yan, kabebe. Kahit gaano kasarap ang adobo, minsan nahanap-hanapin mo pa rin ang kare-kare. O kaya naman, ang ramen na may anghang. Pero pagtatapos ng lahat ng tikim, babalik ka pa rin sa paborito mong lutong bahay. Kasi doon ka komportable, doon ka totoo. Hindi ibig sabihin na mali ang mag-explore, kabebe. Ang importante, sa bawat pagsubok, sa bawat paglayo, may natututunan ka. May bitbit kang aral na magpapalakas sa'yo. Kahit masakit, kahit nakakapagod, ang bawat desisyon mo, humuhubog sa kung sino ka. Kaya kung bumalik ka man sa dati, hindi na ikaw ang dating ikaw. Mas matatag ka na, mas may alam, at mas handang harapin ang bukas. Tandaan mo yan, kabebe. Ang tunay na pag-ibig, hindi lang puro kilig. Minsan, kailangan mo ring masaktan para mas maintindihan kung ano talaga ang mahalaga at kung saan ka talaga nabibilang. Ayan, mga kabebe, tapos na naman ang ating tsikahan at sa bawat kwentong inyong ibinabahagi, lalo akong humahanga sa inyong tapang at katapatan. Thank you for opening your hearts to me, as always. Ngayon, gusto kong iwanan sa inyo ang wisdom ni Maya Angelou, isang dakilang makata. I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Mga kabebe, sa lahat ng pagmamahal na ibinibigay ninyo sa iba, huwag niyong kalimutang ramdamin ang halaga ninyo. Huwag kayong magmadali sa pag-ibig o sa paghahanap ng kasagutan. Ang tamang pag-ibig ay hindi minamadali. Dumarating iyan sa tamang panahon kapag handa na ang puso mo. Ang importante ay kung paano mo pinahalagahan ang sarili mo dahil iyon ang mararamdaman at matatandaan ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag kang mapapagod maghintay at maging mabuti sa sarili mo. Kung nakatulong ang ating usapan ngayong gabi, itag niyo ang inyong mga kaibigan na kailangan ding makarinig ng ganitong mensahe. Spreading love is our mission, mga kabebe. Please turn on those notifications and subscribe para hindi kayo maubusan ng upuan sa ating next kwentuhan. At syempre, sa comment section, sabihin niyo sa akin kung ano ang ginagawa ninyo para iparamdam sa sarili ninyo na kayo ay mahalaga. Maraming salamat muli sa inyong time and trust. Remember that you are worthy of the greatest love the universe can offer. Until our next heart-to-heart talk, Tito Bebe is sending love and light. Good night, everyone.